Eto na po yung nangyayari. Meron na pong epekto itong controversial na graft in corruption sa ating bayan mula sa ating relasyon sa ibang bansa. Alam niyo kung bakit? Hindi na po itinuloy ng South Korean government ang kanilang pagpapautang na nagkakahalaga ng 28.7 billion dito sa ating bansa dahil po sa issue ng graft in corruption. Ayan ay sinasabi natin, domino effect na ito. Kasi nga, ito pong nangyayari sa ating bayan ay hindi lamang dito lang ho pinag-uusapan ito. Putok na putok ang balita ng korupsyon sa Pilipinas sa buong mundo. Kaya kahit yung mga kaalyado nating bansa ay nagdududa na rin. At syempre, hindi naman talaga magpapautang yung mga yan kung merong issue ng korupsyon. Dahil baka ang kanilang iniisip, actually yun ang dahilan. Baka daw mapunta lang sa korupsyon sa Pilipinas ang ipapautang nila. Alam nyo, ang mga nagpapautang ng mga ibang bansa o ibang bangko, international bank sa Pilipinas, business interest po yan. Hindi lang relasyon. Naglalagak sila ng kapital, meron po yung kapalit. Eh kung ang tingin nila ay napupunta sa korupsyon, hindi natin mawawala sa isipan nila na baka hindi tayo makabayad. So ayan na po yung epekto. Kaya naman, muli kong sasabihin na kailangan po talagang magmadali, bilis-bilisan ng Marcos administration ng galaw. Puro investigasyon, wala pang nakukulong eh. Eh sa ibang bansa po kasi, massive na ang pag-aaresto at pagpapakulong, pagkakorupsyon sa gobyerno ang pinag-uusapan. Tingnan ninyo malalaking mga bansa. Voluntary nag-resign ng mga opisyal nila pag na-involve sa korupsyon. At agad-agad hinuhuli, kinukulong, kinukumpiska ang lahat ng mga ari-arian dahil pinagdudahang galing sa illegal. Dito po sa atin, puro na lang investigasyon, wala pang nakukulong, wala pang nakakasuhan. So itong ginawa ng South Korea sa atin ay isang napakalaking mensahe na natatakot sila. Kaya ayaw na nilang magpautang dahil na ho sa korupsyon sa ating bansa. Anong inyong masasabi dyan? Kahit anong palusot at sinasabi ng Finance Department, palusot lang yon. Pero ang totoo, hindi na matutuloy yung ipapautang sa atin ng South Korea. Malupit yan. Sunod na pag-usapan natin, ito bang siyam na mga senador na ngayon ay minority block kung tawagin? Mga Duterte supporters na nagpakilalang Duterte 7, Duterte supporters, ngayon po ay oposisyon na sila sa Senado matapos mag-take over ang Soto-Lacson tandem na sila nang may kontrol ngayon. Ang siyam na mga senador ay Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Escudero, Estrada, Villanueva, Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Yan po yung minority. Magiging sakit ba ito sa ulo ng ating pamahalaan? Sila ba'y magiging sakit sa ulo ng mga majority ng mga senador? Ating aabangan yan. Okay lang merong oposisyon basta constructive. Pero kung hindi naman constructive ang dating dahil may nagalit dahil nawala sila sa pwesto, ay ibang issue yan. So, tingnan natin. Ang balita ko nga totoo ba yun, Senador Bongo? Sabi ni Senador Bongo, kung natawagan lang daw siya, sasama siya sa majority. Wow. Ibig sabihin, itong Duterte senador ay hindi kinonsulta ng ibang mga senador dahil ang feeling ng ibang mga senador siguro, hindi natin kailangan ng mga yan, huwag natin tawagan yan, hindi na masasama sa atin yan Ang nagbuo lang ho talaga yung mga, ang gusto nila ay pagbabago. Huwag natin kalimutan, kaya nag-take over ang 15 mga senador dahil gustong isalba ang nasirang imahe ng Senado under former Senate President Escudero. Pero ngayon nasa oposisyon. Tingnan natin kung anong mangyayari. At kaagad ay nawala na sa kanila ang mga sensitibong posisyon para makatake ang bagong liderato under Soto-Lacson tandem. Ayan. Ano pong inyong masasabi dyan? Okay? Ang isa pang issue, itong minority nga po. Nagrupo ng mga senador pa rin. Nagtatalo-talo ngayon. Pinagtatalunan nila.
gustong-gusto nilang kuhanin si Engineer Hernandez na sumailalim sa custody ng Senado. Pero ngayon, mula sa Senado, nadala sa Kongreso, tapos ngayon ang final ay nasa Pasay City Jail. Pasay din yan, so malapit yan sa Senado. Ang tanong, bakit gigil na gigil itong mga oposisyon ngayong senador na sa Senado ikulong si Hernandez? Gusto ba nilang bawian dahil sinabit ni Hernandez si Villanueva at Estrada na ngayon ay oposisyon? Or isa pang issue rito, gusto nilang hawakan ng mga testigo para maging state witness. Kasi yung issue kung ginawang gusto ni Marcoleta at ini-apply sa DOJ na maging state witness ang Diskaya family, kaduda-duda po yun. Kaduda-duda. Alam niyo kung bakit? Sabi ng DOJ, hanggat hindi na ibabalik ng mga Diskaya ang mga posibleng illegal na kanilang nakuhang pera sa gobyerno, hindi sila pwedeng maging state witness laban sa mga posibleng sangkot sa korupsyon. Ang tanong, bakit tinutulak ni Marcoleta ang maging state witness? Para hindi na ito magsalita. Ako po kasi ay naniniwala, hopefully kayo mga nanonood ganoon din, marami pang alam itong si Diskaya. Kinontrol lang ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta. Ngayon, hindi na siya ang chairman. Ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Ping Lacson na. Bakit posibleng kinontrol nila? Kung inyong magugunita, inamin na nung mag-asawang Diskaya, 2016, nag-umpisa silang yumaman at nakapasok sa mga kontrata sa national government, especially sa DPWH, ng panahon ni Duterte at panahon ni Villar. 6 na taon yun. Mas matindi po. Bilyon-bilyon. Actually, doon sa report, nakakuha ng halos 20 to 22 billion project ang mag-asawang Diskaya during Duterte administration kahit may pandemic. 20, 21, 22. Nakuha yung ganyang kalaking pera. Sarado yun eh. Pandemic, di ba? Ang daming namatay na Pilipino, ang daming may sakit, sarado ang lahat ng business, pero itong Diskaya nakakuha ng ganong kalaking pera na proyekto during Duterte administration. Baka yan ang gustong pagtakpan nila. Paano magkakaroon ng project? May COVID nga. Bagsak ang negosyo sa buong mundo. Sarado ang opisina, pribado at pampubliko sa atin ng panahon yun dahil may COVID, nakakamatay na virus o sakit. Tapos yung Diskaya family dahil malapit sa nakaraang gobyerno, nakakuha ng ganong project. Nakita mo yan. Kaya nagsimula ang kailang kayamanan na bilyon mula noong 2016. Dito sa Marcos administration, nagpatuloy lang sa nakaraang 3 taon. Pero ang gustong imbestigahan ng Blue Ribbon dati, ng grupo ni na Marcoleta at kung sino-sino pa dyan, ay mula 2022 lang. Anong meron? Di ba huling-huli? Ayaw nilang pag-usapan ang 6 na taon ng Duterte administration. Gusto nilang nila ay yung Marcos administration. Tapos ngayon gusto nilang state witness na kaagad. Wow! Maraming paikot, huling-huli. Papayag ba kayo? Nang ganyan ang galaw? Ba hindi pwede? Bubukuhin natin ang kailang mga plano at sasabihin ko sa inyo sa magitan ng aking mga pagbabalita at opinion, interpretation sa galaw. Sa opinion ko, may plano sila. Kaya dapat agapan ito. Kaya Mr. President, pakibilis lang. Masyado kang mabagal kasi.